Sabi nila, get a degree, get a car, get a house, success na raw yan. Pero di nila sinasabi, kasama pala doon ang thousands or even milyon na utang. Yung akala mo mga asset pero mga money trap pala. At ang masakit dito, madaming Pilipino ang nalulubog sa utang. Mostly yung mga hardworking pa, nag-overtime, merong mga side hustle, at kahit sa weekend, nagtatrabaho. Wala kasing nagturo sa atin kung paano umiwas sa utang, kung paano mag-budget, and how money really works. Kaya kahit gaano sila kasipag, parang paikot-ikot lang ang cycle ng bayarin nila. So kung ayaw mong habang buhay na nauubos ang sweldo mo sa kababayad ng mga utang at gusto mong maintindihan kung bakit ang mga money traps na to ay pwedeng maging financial disaster mo, watch till the end. Hi, I'm Pinoy Personal Finance. Today, pag-uusapan natin ang 4 common money traps na akala natin normal lang sa adulting life. Pero sa totoo lang, unti-unting sinisira ang financial future natin. At hindi lang yan. Sa dulo ng video na to, meron akong tips sa mindset shift na sobrang simple lang, kaya mo itong sundan. So kung seryoso kang makawala sa cycle ng utang at gusto mong matutong mag-build ng wealth step by step, make sure to like this video, mag-subscribe, and hit that bell icon para lagi kang updated sa mga videos ko. Simulan na po natin. Money trap number 1. The student loan. Akala natin dati, education is the key to success. Pero bakit marami ang nalulubog sa utang dahil sa student loans? Simple lang, walang nagturo sa atin ng real-world money lesson tungkol dito. Walang nagsabi kung paano gumagana ang interest rate, ano ang mga payment terms, o kung sulit ba talaga ang course na kukunin mo. O yung tinatawag na ROI o Return on Investment. At dahil dito, maraming mga student lalo na sa US at sa Canada ang pumapasok sa mga loans na parang walang plano kung kailan o paano sila makakabayad. So kung plano mong mag-aral abroad or kahit sa Pilipinas, kailangan mo munang intindihin ang mga ito bago ka pumirma ng mga loan. Number 1 and the most controversial one, mag-ingat sa mga nagre-recruit. Isang importanteng warning po, mag-ingat sa mga kakilala na recruiters or mga kakilala na nag-i-invite sa iyo mag-aral, lalo na dito sa Canada. Kasi karamihan po sa kanila ay may mga komisyon, and every student na maipasok nila sa school, kahit hindi in demand ang course or program, ay may komisyon sila. Kaya kukumbinsihin kanila na okay lang yan kasi meron ka namang grant na makukuha. pero ang hindi nila sinasabi, kapag natapos mo yung course na hindi in demand, ikaw ang mahihirapan maghanap ng trabaho at ikaw ang magbabayad ng utang. Ang ending, bayad ka ng bayad ng loan habang sila kumita na sa komisyon. Kaya mag-research ka muna sa mga in-demand na trabaho at huwag basta-basta mag-enroll dahil lang sa sabi-sabi ng recruiter or kakilala mo. Number 2, know the real cost. Madalas, tuition lang ang iniisip natin pag nag-a-attend tayo ng school. Pero maraming iba pang gastusin ang kailangan mong isama para maging ready ka, tulad ng books, tirahan, pagkain, transportasyon, at iba pang daily needs. Lagi mong i-calculate ang total cost of attendance, hindi lang yung tuition fee, para hindi ka mabigla sa gastos. For example, sa US kasi, ang average annual tuition fee sa public state universities ay around $11,000 or 600,000 pesos. Pero kung isasama mo lahat ng gastusin, aabot ito ng $27,000 or 1.5 million every year. Same din ang concept dito sa Canada. Ang average tuition ay nasa 6,000 Canadian dollar per year. Umaabot ito ng 20,000 or 800 pesos per year kung kasama na ang lahat. Kaya bago ka pumirma sa student loan o mag-budget para sa pag-aaral, siguraduhin mo muna na alam mo ang buong gastos, hindi lang yung tuition. Number 3, understand the student loan types. Isa sa pinakamaling pagkakamali ng mga estudyante ay pumipirma agad sila ng loan nang hindi nila alam kung anong klaseng loan ito. Magkaiba kasi ang terms at interest rate depende kung saan ka kukuha. Kung sa US ka mag-aaral, federal loans kasi ang preferred kasi kadalasan mas mababa ang interest at may mga repayment plans at forgiveness programs. Kung mahirapan ka magbayad in the future, may tulong. Sa private loans naman, ito yung galing sa mga bangko or mga private lender, depende sa credit score mo, medyo malaki ang interest at wala masyadong flexibility kapag nagkaproblema ka magbayad. Kung sa Canada naman, government student loans, usually interest-free habang nag-aaral ka pa,
Pagkatapos ng graduation, doon lang papasok ang interest. And the good news is, kasi kahit after graduation, wala nang interest. Sa bank naman, agad-agad may interest kahit estudyante ka pa lang. Basically, same-same lang ang mga concept ng mga bangko, kaya wag basta-basta pipirma ng loan. Alamin kung kailan magsisimula ang bayad, gaano kalaki ang interest, at meron bang support kapag nagkaproblema ka. Remember, student loan is not a free money. Utang yan, kaya dapat planado. Ito yung summary para mas madali mong maintindihan. Bago ka pumirma ng student loan, alamin mo muna kung anong klaseng loan ito at saan mo kukunin. Sa US kasi, merong tinatawag na federal loans. Mas mababa ang interest at may repayment options or forgiveness. Ang private loans naman, mas mataas ang interest at mas strict ang terms. Sa Canada naman, government loan is usually interest-free habang nag-aaral ka pa. At minsan, no interest na rin after graduation. Sa bank loans naman, may interest agad kahit estudyante ka pa. Number 4, calculate the ROI or return on investment. Bago ka mag-commit sa loan, tanungin mo muna ang sarili mo. Kikita ba ako ng sapat para mabayaran ko yung student loan sa loob ng 5 or even 10 years? Halimbawa, kung uutang ka ng $40,000 tapos ang monthly payment mo ay $400, halos 10 years bago mo siya matapos bayaran kasama pa yung interest. Kung mababa naman ang expected salary o sobrang saturated ang field na papasukan mo, pag-isipan mo muna bago ka pumasok sa malaking utang. Money trap number 2, credit cards. First job mo pa lang, may nag-aalok na ng credit card agad. Kaya swipe dito, swipe doon, kape, pagkain, online shopping, bagong sapatos or bagong gadget. Kasi may rewards daw, may cashback pa. Pero ito yung hindi sinasabi ng fine print. Utang yan. At kung hindi mo binabayaran ng buo every month, magbabayad ka ng around 2 to 3% interest per month. Ibig sabihin, around 24 to 36% per year ang interest rate mo. Mas mataas pa yan kesa sa kikitain mo sa kahit anong investment. Sabi nga ni Albert Einstein, compounding is the 8th wonder of the world. He who understands it, earns it. He who doesn't, pays it. Pero kung interest na utang ang pinag-uusapan, compounding works against you. For example, may 50,000 ka na balance sa credit card. Kung minimum lang ang binabayaran mo every month, aabutin ka ng ilang years bago mo siya matapos mabayaran. At madalas, doble o triple pa ang ending na mababayaran mo dahil sa patong-patong na interest. Paano ba ito maiiwasan ang credit card trap? Number 1, gumamit ka lang ng credit card kung disiplinado ka sa pera. Number 2, always pay in full every month para zero interest, zero stress. Number 3, kung may existing balance ka, unahin mo munang bayaran yung may pinakamataas na interest. Number 4, kung hindi mo kayang bilhin ng cash, huwag mong iswipe. Credit cards are tools, not free money. Kung marunong kang gumamit, makakatulong ito sa credit score mo at may perks pa. Pero kung hindi mo naman siya mamamanage responsibly, malulubog ka sa utang at paulit-ulit kang mababaon sa cycle of debt. Money trap number 3, car loan. Bumili ka agad ng brand new car. Zero down payment daw kasi, easy approval, at monthly payment lang naman daw ang bayad. Pero ang hindi mo agad na-realize, 5 years or even more kang sunod-sunuran sa monthly payment na bayarin. At hindi lang yon, may gasolina, may maintenance, at insurance pa. Yung akala mong freedom kasi meron ka ng sasakyan, naging financial burden pala. A car loses value at the moment ilabas mo siya sa dealership. And after just 1 year, it's already worth 20% less pero buo pa rin yung utang mo. By the way, kung nagpaplano kang bumili ng sasakyan, I posted a video with the practical tips on how to buy a car wisely, lalo na pagdating sa interest rate. Please check it out po, baka makatulong sa'yo. Ang bottom line is, car is not an investment. Don't buy one to impress others, but buy what works, not what shines. Money trap number 4, buying home too early. Dapat daw may sarili ka ng bahay, o kaya naman, Bumili ka na ng bahay kasi sayang yung renta mo. ilang beses mo na bang narinig yan? Yung iba, kahit sakto lang yung income, pinipilit pa rin kumuha ng mortgage. Every month, halos buong sweldo nila napupunta lang sa bayad ng bahay. Wala nang natitira para pang-invest sa retirement, wala na ring pondo para sa mga emergency. At ang sasabihin pa, okay lang yan, at least investment. Pero, ito yung reality check. Just because it's a house doesn't mean it's a good investment. Ito ang simple explanation about asset and liability. Ang asset ay isang bagay na naglalagay ng pera sa bulsa mo. Ang liability naman ay kumukuha ka ng pera mula sa bulsa mo. So, tanungin mo ang sarili mo. Pinaparenta mo ba yung bahay mo? May cash flow ka ba galing dito? Kasi kung wala,
monthly expenses lang yan. At ang bahay na yan is a liability, hindi asset. Kasi hindi ibig sabihin, bahay siya ay automatic investment na agad. Ito mga practical tips bago bumili ng bahay. Build emergency fund first, at least 6 months worth of living expenses bago mag-commit sa mortgage. Check your income stability. Siguraduhin consistent at may growth potential pagdating sa income. Keep your housing costs under 30 to 35% ng monthly income mo. Consider house hacking. Pwede mong parentahan ng isang kwarto o basement para may cash flow. At minsan naman, mas matalinong mag-rent muna habang nag-iipon kaysa maipit sa bayarin. The bottom line is, a home only becomes an asset kapag ito ay nagbibigay ng income o may malinaw na long-term financial value. Pero kung buwan-buwan naman, sinisip-sip lang niya ang budget mo at dagdag stress sa buhay mo, then that home is not an asset. It's a liability with a nice curtain. And dyan po ang mga money traps na dapat nating tandaan. Ang totoong adulting kasi, hindi yan yung mabilis kang magkaroon ng kotse, magkaroon ng bahay, or even credit card. Ang tunay na adulting, marunong kang humawak ng pera kahit simple lang ang lifestyle mo. Kontrolin mo muna ang mga gastos ngayon para kaya mong ma-afford ang pangarap mong bahay sa future. Hindi mo kailangan makipagsabayan sa social media flex or sa mga pressure na dapat sa ganito na age ay may bahay ka na. Peace of mind is always better than monthly utang. Kaya huwag kang magpadala sa hype. Piliin mo ang financial freedom kaysa sa lifestyle inflation. Kasi ang totoong success, tahimik, simple, at debt-free. Kung nakatulong po sa iyo ang video na to, please don't forget to like and share with your family and friends na gusto ring matuto tungkol sa pera. And syempre, subscribe to Pinoy Personal Finance for more tips about saving, investing, and personal finance. Salamat po sa panonood and see you in the next one.